kailangan mong makulong sa kasubayan. Ano yung nasa loob ng mensahe na yun? Maraming hindi nakakaalam niya. Yabang natin, ano? Totoo naman eh. Bakit ikinuro ba sa atin yan? O sige, tinalakay na natin yan. Nakalimutan niya na. Ano ni Brad Pitt yun? Ikaw namang bang. O, saan yun? O, di ba? Yung Inihahasik. Bayan. Ang iyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na ito'y mamatay. O, di ba? Okay. Inahalintulad tayo kasi ng Diyos sa isang binhi. Pag itinan mo yung binhi, bago mabuhay yan, ano nangyayari doon? Namamatay muna, di ba? Ganun tayo. Kinulong tayo sa kasubayan dahil tayo sa laman. Ang laman hindi naglalasan na sa Espiritu. At pagka tayo namatay na, nagkamit na tayo ng tinatawag na sa Roma 2, no? Nung kaparusahan. Makapagtagumpay tayo ngayon. Ito na ngayon. Kailangan natin mamatay muna bago tayo mabuhay ngayon. So, yung sinasabi na ang namatay ay ligtas na. Yes! Yan yung namatay sa kautusan. Patay ka na sa kautusan, bakit? Baka pagkahari ka ba sa iyong kasalanan? Kaya nga ang namatay, ligtas na yun. At Bakit ka kinulungan mo sa kasubayan? Ano bang ang pagkanasunod ng mga utos? Anong kabayaran nun? Kamatayan. Ano yung habag ngayon ng Diyos na ibinigay doon sa mga patay na? Bago man buhay, patay na, bakit? Lahat nagkasala eh. Ano ginawa niyo ngayon? Ibinigay niya kanyang bukto na anak ko. Diba? Para yung sasampalataya ngayon doon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun yung pagkamatay natin ngayon. Tanggapin natin yung nag-aalis ng kasalanan. Si Kristo. Alisin mo na yung kautusan na yan. Si Kristo na ang ginawang katuwiran sa atin. Binigyan na siya si Kristo tapos makapauwi sa kinamatayan. O, si Kristo ang kinauwian ng kautusan. Ito isang utos. No? Pag sinabing kautusan, hindi na sa utos lahat. Kaya sabi ni Apostol Juan 1, versikulo 7 hanggang 9, biyaya at katotohanan ay nagsidating kay Kristo. Kaya nga lahat ng mga bagay nasa Kanya. Kaya nga siya ang kinauuwian ng kautusan eh. Kaya nga sa English, Christ is the end of the law for righteousness for everyone that believes. Kinauuwian. Ito na yung dating kinauuwian mo, kautusan. Binigyan ka na ngayon ng bagong uuwian. Kailangan mo nang umalis dyan. Dito ka na. Binigyan ka na ng Diyos dito ng biyaya, tapos pupunta ka pa sa pinanggalingan mo. Ano sinabi? Sa Roma. Roma 11. 5 hanggang 6. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabing ayon sa pagkahiran ng biyaya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Nawawala yung pagkabiyaya ni Kristo kung babalik ka pa ron. Sa kautusan na yun, na inalis ka na nga ng Diyos dyan. Sa mga gayong bagay ay wala nang kautusan eh. Yung biyaya, si Kristo, hindi nagiging Kristo. Hindi siya nagiging tagapamagitan. Hindi siya magiging kaligtasan natin. Nawawala ng kabuluhan. Ang biyaya ay hindi nagiging biyaya. Hindi na nga sa mga gawain. Tapos daw, gusto ba yung gawain ng mga papatay? Eh, yung gawa namin, yung mga papatay. O, sige, totoo kayo. Eh, hindi na nga sa pamamagitan ng mga gawain. Mahirap ang intindihin nyo. Oh. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya
ay hindi nagiging biyaya. Anong ginagawa mo sa biyaya? Iniwawalan mo ng kabuluhan yun. Kaya nga sa 2:21 ng Galatia, si Kristo namatay ng walang kabuluhan. Ito may bagay ng Diyos. Kailangan mong makulong sa kasbubayan. Ilalagay niyo muli sa kahingan. Yes. At pagkatapos ikaw naman, kailangan mong sumunod ang pinasusunod mo yung tao sa kautusan mo. Eh di sinusuway mo yung Diyos, marunong ka pa sa Diyos. Tinulong nga ang lahat sa kasuwayan kasi ka naman gusto mo, pasunurin mo mga tao sa kautusan. Biruin mo yan. O, bagay ba ng Diyos yun? Yan ang bagay ng tao, ang lalim. Di ba? Kaya nga sinabi sa unang Korinto 2, no? Ngunit ating tinanggap, versikulo 10, unang Korinto 2:10, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng tao, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Hindi mo lalim ng bagay ng Diyos yan. Ang ganong lalim ng bagay ng Diyos, kaya naman nagtataas-taasan ang kanyang pag-iisip. Hindi mo pag-iisip ng tao, sundin ang utos. Ay pag-iisip ng Diyos, kinulong ka sa kasuwayan. Gurihin mo yun. Naiintindihan mo ba Biblia? Naiintindihan mo ba ang Diyos? Naiintindihan mo ba yung sinasabing ni Kristo na bagay ng Diyos at bagay ng tao? Ang bagay ng tao, hindi ng mga utos. Pero ang bagay ng Diyos, kinulong ka sa kasuwayan. Pag kinulong ka sa kasuwayan, may masusunod ka? Simpleng logic yun. Simpleng sentido mo. Di ba? Tinulong ka nga sa kasuwayan, tapos may masusunod ka. Eh, bakit pinasusunod mo? Bakit tinulong tayo sa kasuwayan? Punta tayo sa Roma 5. Roma 5, versikulo 20. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanaganan. Bakit? Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan ay nananagana ng lubha ang biyaya. Nandun pala yung biyaya. Sa kasalanan. Bakit pala tayo tinulong sa kasuwayan? Upang ang kasalanan, ang pagsuway ay makapanagana. Para kung saan nananagana, ang kasalanan ngayon, doon naman lubha, damo. Sinabi lubha, damo. Damo nga ba? Abounded. Christ did much more abound. Diba? More abound. Lubos na biyaya, doon nananagana naman. Ano yun? Yung tayo ngayon is makasalanan, namatay. Pag tinanggap mo ngayon si Kristo, ito ngayon, naghihintay siya si Kristo para tanggapin mo siya. No? Para makilala mo siya. Ito ngayon, nag-alas ng kasalanan, papatawad mo mga kasalanan. Tayong nabautismohan na ngayon sa Kanya ngayon, at nabautismohan ka na sa pangalan ni Kristo. No? Sumampalataya ka, mabubuhay ka na ngayon. Lalakad ka na kay Kristo, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Ang sumampalataya, mabautismohan, maliligtas. Ayun na. Pero pag sumampalataya, kautusan pa rin. Ang sabi? Bakit kautusan ka mga? Kasi nga, yan yung sinasabing hiniruhan ang kanilang mga budhi. Sino ang naghero sa atin? Si Elder Dagger. Hindi ko naman minamaliit. Hindi natin minamaliit dito si Elder Dagger. Itinatama lang natin yung hiniro na niya sa atin tungkol sa kautusan na dapat sundin, sumunod sa utos. No! Hindi tayo commandment yan. Kasi